pasungkayan. Wala kang mo ang hibingi ang maganaw mamati lang sa mag-awit. Ni ata ang magayag sa Diyos. Ni ata ang musundo sa Diyos. Ni ata ang muhatag at himaya kaniya. At ang himayaon ang Diyos. So glory to the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito rin yung mga kapunon, bago kayo mga iksoon ko na kanaungan na ito, na doon ay tao ngayon padala sa Diyos, nagpadala ang Diyos, di kan sa layo pagdapit iksoon. Wala'y laing katuyuan, kundi na ang magdala ang mensahe, nato sa mga sa ganito. O kinapunta na din, mapaklas din, matawang ang katuyuan sa Diyos sa pagpadala ng tawhana. Wala sila mumanhi o mingkastok na kung sa labi, mga iksoon ko, ano magsuloy-suloy na. Hallelujah. Ni sila din himayin sa oto kahit doon ay suko ang Diyos kanila. Kung sa tinig natin ay pagkiyason, kanunin yung mga kapunan. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. I'm so glad that God sent a man to us today. Hallelujah. Not for the purpose of just going around, but for a message that God put in his heart. And I know that he has a message today for every one of us. Amen. In the name of the Lord. And at this time, I would like to bring to you the man of God, Reverend Shannon Pullen. Praise God together with his interpreter, Pastor Joe himself. Praise God. Praise the Lord, everyone. Atong dayon ng Diyos. Come on, clap your hands, lift up your voice. Hallelujah! 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 What a beautiful crowd here gathered this afternoon. Pagkanindot nga kadaghan sa mga tao nga nakaroon dinhi. To all the pastors and local churches, thank you for coming to church today. Sa tanan nga mga pastor sa mga local churches, salamat sa pag-ani ninyo nining adlaw. To our district board and district treasurer, I give you my honor today. Sa atong district presbyter ug sa kinatibok ng district board, naghatag siya pasidungog mga igsoon ning mga tanan. To our local pastor, Pastor J. Boy, his wife and family, his mother, this wonderful church, we give you honor today. Praise the Lord. Hallelujah! Amen. Praise the Lord! You got your Bibles today. I'm going to 1 Kings chapter 18 and verse 30. Unang hari, kapitulo 18, versikulo 30. And Elijah said unto all the people, Ug si Elias miingon sa tibuok katawhan, come near unto me. umari kamo duol kanako. And all the people came near unto him. Ug ang tibuok katawhan nanuol kaniya. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Ug iyang giayo ang halaran ni Jehova nga nagunog. I want to talk to your heart for a few minutes this afternoon. Makisulti ko ang kasing-kasing sa pila ka minuto nining mga kapunan. On this subject, Nining mga tubiko, rebuilding your altar. ang tukod pag-usap, ang pag-ayo sa imong halaran. Let us pray together right now in Jesus' name. Hallelujah, nagaduol kami kanimo Dios. Nag-expect kami Ginoo sa imong gahom, sa imong kamot, sa imong presensya nga magapanglihok Ginoo. Inablihan namo nga among una-una kasing-kasing karon. Hallelujah, pakiasa Ginoo, imumo ang imong presensya. Katong mga wala na kalawat ng Holy Ghost, makalawat ng Holy Ghost kini mga tagna. Katong nang hinahanglan sa kaayuhan, makadawat Ginoo sa ilang mga milagro kini mga tagna. In the name of Jesus Christ, magamit kasi mong ulipon. Amen and amen. One more time, let's clap our hands together. Sa mga sa patong dahil ko lang ang Ginoo. Hallelujah. Yes! Hallelujah! God bless you. You may be seated. Maglingkod ng tantanan mo ito. I'm not going to take the time to retell a very familiar Bible story. Hindi na ko magdugay sa pagsulti sa inyo na itong mga istorya ha. I will briefly fill you in on what's happening in the midst of our text. Kung sa sultihan na mo kung sa nahitabo na itong atong Kristo. Ahab has risen to power in Israel. Si Ahab mo ihagit sa
northern kingdom na itong panahon. And along his wicked wife Jezebel. Nauban sa iyang nautan ng asawa na si Jezebel. He has led the nation of Israel to worship a false god. Ipangunahan niya ang nasod sa Israel aron magsimba sa mga Diyos-Diyos. The Bible says he even set out to murder all the prophets of the one true Ang God. Biblia nag-ingon niya iyong ipamatay ang mga propeta sa batuod ng Diyos. There was this one prophet, however, that was a thorn in Ahab's side. Apan dunay usa ka propeta nga nahimulog sa giliran niya. God used Elijah. Ang Diyos nagagamit ng Elias. And no matter how hard Ahab tried, Bisag kung saan sa mga pamaagi niya, he could not lay his hand on Elijah. di yun niya masakpan-sakpan si I Elias. haven't come to preach about this afternoon, Gusto ko magwa, makisuti ka ninyo rin mga utang but I will tell the pastors in the house today akong sultihan ng mga pastoran nga niya karon. that when you're anointed by God, Kung ginihugan ka sa Diyos, there's not a devil in hell that can stop you. walay yawa ang mga pagiging. Amen. Hallelujah. God was using Elijah, Ang Diyos magagamit ng Elijah. and Ahab could not stop it. Kung si Ahab wala din nagapulong niya. Our text takes us to a place of conflict between the two. Ang atong teksto nag-ingon nga may konflikto sa duha. And the battle's getting very hot. O gadulay pakig-away sa duha ka mga propeta ni Elijah ani sa Dios ni Jehovah ni Asahab ang among part. And under the instruction of God, Elijah comes out of hiding. O sa sugo sa Dios si Elias ginawas niya sa magtago. And he sent word to Ahab, I'm ready for a face-off. Hingin niya si Ahab na ato bang karon. Ahab brings all his priests, Kita na ni Ahab mga isuon giniahab ang iyang mga propeta. the men that worship the false god of Baal. Nga nag-worship, nagadayon niya itong dili mao nga Dios mo isuon nga si Aban. And they meet Elijah on Mount Carmel. Nagkita sila ni Elias mo isuon sa Mount Carmel. It was a supernatural showdown that day, Doon ay showdown nga nahitabo niya itong mga panahon na. where the God of Elijah was about to be proven against the false gods of this world. Mapamatunan ba ang Diyos ni Elijah batok sa uban ng mga Diyos? You should remember this story from Sunday school. Siguro na ganun mo na ang istorya sa atong mga Sunday schools. The prophets of Baal went first. Una ang ipakita sa showdown ng mga propeta ni Baal. They prepared their bull and placed it on the altar to Baal. Giandam nila ang ilang mga hanap, giandam nila ang ilang hanaran. They prayed to Baal, asking him to send fire down to the altar. Nag-ampo sila nga ang Diyos na si Baal magpadalang kalayo rin sa langit. They prayed all the morning long. Di mo punta nag-ampo sila. They prayed until noontime. Hangtod na hangtod na lang. They cried out for Baal to hear them. Nagsis nag-ampo nga tungkulutan na sila ni Baal. But nothing ever happened. Pero wala kinita mo. The Bible said they even danced around the Di ko altar. na Biblia sayaw-sayaw sila. Pinag-sayaw-sayaw ang ilang hanaran. But there was no response from Baal. Pero wala ituban si Baal. At about noontime, Elijah began to tease them. Gigara-garaan sila pagkabuto-buto na. Elijah told the prophets of Baal, Yang hihinga ng mga propeta ni Baal. he said, shout loud. Husga ninyo. I'm sure Baal is a god. Kaya wala tumangin yung Diyos. Tinuod yung Diyos. Perhaps Baal's got too much to think about. Masig busy lang siya. Nagkagiuna-una niya. Perhaps Baal's away on a trip right now. O di ba ba nasa sa biyahe? Maybe your Baal is sleeping right O now. di natulog ko siguro. Shout a little louder, he may need to wake him up. Siyagin mo kay para makamata. They shouted louder and louder. Isiyagin sila. They continued praying and shout with all their might Nagpadayo sila sa pagsiyagin, sa pagpampo, sa amok na musog. until the evening time. Hanggang niabot na ng gabi yun. But there was still no reply from Wala Baal. ni hapon na tayo. Naliyot sa ilahan na. Elijah gathered all the people to himself. Ingon si Elijah, doon mo. He said, come near to me. Doon mo na ito. He said in our text, help me repair the altar of the Lord that's broken down. Napagin ko ninyo atong tuturuhon, rindiron ang halaran sa Ginoo. We have to understand the nation was in the grip of sin and idolatry. Atong sabton mo istorya itong panahon na naglublog ang nasod sa Israel sa mga Diyos. They were on the brink of a terrible judgment of God. Anaa sila sa paghukom sa Diyos na itong panahon na. And this great
ang gahong sa Dios may pakita sa Ginoo ngadto kanila. He was about to call the people of God back from destruction. Iyang muhaot pagbalik ang atong mga nanawala nga mga anak sa Dios ngadto sa iyang pagbalik pagsimba To kanila. a place of repentance. Ngadto sa dapit sa paghinulsol. But the first thing he does is to point out the fact Ang unang butang ay ang gihimo mo kini. that the altar of the Lord is broken down and needs repair. Ang altaran o halaran sa Dios nagulo o kinahanglan repiron. They needed to rebuild their altar. Utrohon, ayuhon, pandayon na usab ang halaran sa Ginoo. I feel in the Holy Ghost today. Ako gibati ang Holy Ghost dili mo kagawa. There should be any ladies under my voice today. Ano ni mga nalinaw ng mga babae hindi mo kagawa. You also need to rebuild your altar. Kinahanglan na ang ayuhon utrohon, ayuhon ang iyong halaran. There is a powerful link between the condition of the altar Ano na'y sumpay na anak pagka ano na'y kalambigitan ang mag-ayo sa halaran. and the condition of the church. Kung ang kondisyon sa Iglesia. There has always been a link between the two. Ano na gini, kalambigitan ang doa. If you'll show me a church whose altars are broke down, Kung pagkita akong Iglesia na buwagi ng mga halaran. I'll show you a church where there's no anointing. Ano na isulti sa inyo ang kanang Iglesia. When the altars are broke down, Kung ang mga halaran buwag. we have no miracles. Wala hindi nagiro. When the altars broke down, Buwag ang halaran. we have no infilling of the Holy Ghost. Wala yung madawag sa presensya sa Diyos. When the altars broke down, Wala ang halaran buwag. we have no power of God in our services. Wala yung ahog sa Diyos sa ating mga Panginoon. If you're here today and you're struggling for God, Panginoon, nililimutan na. I come to challenge you to rebuild your altar. Ihagin ko kamo, pandayan ninyo ang inyong halaran. We live in a wicked generation. Ang ating pagbiyo ay panginahan ng kaliwatan. The world's in bad shape. Nasa mga maayo kahit na ang kalimutan. The political world is in bad shape. Ang kalimutan ay maayo kahit na. But what we need is a church to rebuild the altar. Ang atong kinahanglan ng Iglesia na magpapuritin sa inyong halaran. Somebody clap their hands and give the Lord some Hallelujah! throughout the record of the Old Testament. Sa tuwog daan ng Testamento, The condition of the nation of Israel ang kondisyon sa nasyon sa Israel could be judged by the condition of her altars. nagdepende sa ilang halaran. When Israel would neglect the altars, when Israel would neglect the altars, Kung ang Israel kanina ganibaliwala ng ilang mga halaran, when she turned her back on God, kaligtan ganin ang Diyos, then the whole world will fall into a state of spiritual disaster. ang mahimong Israel mga ison, mahimong lang sa mga nilang maayong mga When there was no altar, they fell into sin. Kung tunay, umalayan ka lang mga ison, makapalagan lang nilang kagulingon na lakas kasalanan. And they reached a place of hypocrisy. Kung yung mga abot sila sa pagkaitukrito, The kingdom of the priests, ang hinarian sa mga kaparian, the nation that was chosen by God, ang nasod na pipili sa Diyos, his elect people, ang iyang mga pinalahin ng mga tao, will always drift out in the bondage of sin kanunay yun madala nga sa pagkaginapos sa when salat. they abandon the altar. Sa niyang inambiyahan ang ilang halaran, The reason why is the altar is the barometer ang halaran mo rin siyang barometer sa tanan, of the spiritual condition of the nation of sa Israel. kahimlan sa nasod sa Israel. It's at the altar is the place where God meets his chosen people. Kung kaya halaran mo ang lapit ang Ginoo makitagpo sa iyang katawan. It's at the altar where God heals his people. Ang halaran mo dito makilapigin ng Diyos. And when we neglect our altar, Basta niya atong sisaling buhay ang atong mga halaran. and when communion with God is no longer matters, Ang communion sa Ginoo, may isang durot sa Ginoo mabaliwala. that's when sin rises up in the people. O nakapanahon ng gawas ng sala ang mundo. And we want to turn our backs on God. Sa niyang atong paligyan ng Diyos. The writers of Proverbs said Ang mga naalasa sa gobyerno na ngayon, that righteousness exalts a nation, ang pagkamatakaw na nagtumoy sa nasod. but sin is a reproach to any Ang people. walang sala, ay prosinto sa tanan ng mga tao. The record of the scripture always
out the truth. Ang anasa sa mga pasal sa Biblia mga iso niya, sulti sa mga luuran. When Israel's altars were active, Sa niyang dito niya ang altaran sa Israel, they were an exalted nation. ito po ay sila sa Diyos. But when the altar was broken down, Pero kung kuha na niya ang altaran, Israel began to fail. nagsugod po silang kapangyarihan. Sin would rise up among Israel. Nagsugod sa pagtumpaw. And the people of God Kung mga tao sa Diyos, would bring reproach upon God. maghatag o kaulawan na sa Diyos. I cannot speak of the importance today. Hindi na ako masulti o sa importante ka lang. Just how important the condition of the altars were Kung sa importante ang kondisyon sa altaran. to the success and the failure of the people of God. Sa kalapusan sa mga tao sa Diyos. I want to bring to you a few minutes this afternoon. Gusto ko magpahali sa Biblia ng mga minuto rin gamunan. The altar is the place where heaven meets earth. Kung ang altaran mo ay gamit na ang langit ng iyong kanagdago. The altar is where any person can meet God. Ang altaran mo ay sa pinsa na tao pwede na yung kanong mamit ang Diyos. It's at the altar that God deals with the heart of man. Ang altaran mo ay dapat na ang Diyos maging sandulot sa kasing-kasing sa tao. And the altar of God should never fall into despair. Dili ka mapasagda ng altaran sa Diyos. It's supposed to be the central part of our life. May buong kang gabahin sa atong pinabuhi. The altar was intended to be a place of daily sacrifice. Ang altaran mga isoon, intindin siya na sa matagahan tao na may mga pagsakripisyo. It was a place for man to be daily reminded that God is his man. Sa di ka dapat mga isoon ay di mahinunuman ka na tao na sa Diyos. It was at the altar of God Muna ang altaran sa Diyos. that the people of God were reminded that they were who they were because of God. Ang mahinunuman ng tao, ngayon sila pisagunsa, ay naabot pa isang tuhod sa Diyos. We did not get here by ourselves, Wala tayong naabot, ang atong mga naabot tuhod lang sa atong but gawin. all the glory belongs to God. Dapat ang kanyang iya sa Diyos. Anything we achieve in life, the glory belongs to God. But we have to be on an altar. Our greatness does not belong to our singers and preachers. Wala talaga na ang atong pagkadako mga ison, hindi niya sa atong mga preachers, mga audio, mga singers. But our greatness belongs to God. Atong pagkadako, hindi niya sa Diyos. The altar was about reminding them Ang altaran na pahinumdum na nila. that the thing that made them great was the presence of the Holy Ghost. Ang nakapadako, successful, nakapadako sa ilang presensya sa Diyos. It was God in their service to God Ang Diyos na nasa sa ilang panimbaon, mga hinumdum nila. that exalted them above all the nations. Nagkatumoy na nila na baraw sa mga It was God that set them apart from other people. ang Diyos na nagalahin kanila nila sa uban ng mga tao. It was God that provided for them. Ang Diyos na naghahatag sa ilang mga It was pagkakas. God that made a way where there was no Ang way. Diyos na naghahatag ng kanan sa mga wala na utay kanan. But it was at the altar where people met God. Pero inumdum niya sa hantaran dapat mag-meet ang Diyos ng tao. Your altar is important to you and God. Ang iyong hantaran, importante kayo mo sa Diyos. I come to challenge you today to repair your altars today. Ihalang ito ka mo, hindi ka mo nun. Karong maayuhan ang iyong hantaran. The altar served as a daily reminder. The altar served as a daily reminder Ang hantaran mga iso, nagpahinumdum na ito sa mga nagalaw. not to rely upon themselves, Dili magsalig sa atong kaugalingon. not to depend on their own strength, Hallelujah, dili magsalig sa atong kaugalingon kusog. but the altar reminds them that the presence of God is their greatest resource. Ang atong gibuhanan sa atong kusog, mo ang presensya sa Diyos. Simply put, when they neglected the altar, Apa nang ilang baliwalaw ng hantaran, they neglected God. ipaliwanagin ang Diyos. And when you neglect the altar, Kung imong baliwalaw ng imong hantaran, you neglect God. imong ipaliwala ang Diyos. And when you neglect God, Kung imong baliwalaw ng Diyos, God lets you go where you want to go. pasagdan ka sa Ginoo sa pagtagaw. And when
kita ka ako niya sa altaran. I'm glad that I'm a part of a church Lipay ko nga kabahin mo rin yung mga iglesia that still has altars in them. na naana ko yung mga altaran. I recognize the fact that we use platforms and front pews as altars. Nalipay ko nga atong igamit yung mga inani nga nasa atubangan ng altaran. But we need to value a special place called an altar. Apan kinahanglan nga atong tagaan ang pili ang mga personal nga mga halaran. I think it's good and a God thing that we repair the altars in our church. Dito tayo ang atong nabiro ng atong mga altaran sa iglesia. To make a priority to reestablish the present altars in our church. O sa kaprioridad na atong tarungo ng atong mga altaran sa iglesia. It's a good time today that we live in right now O sa kalindot na nga panahon nga atong ibuyan ng mga kata. to reestablish the priority of an altar in our personal lives. Atong mga priorities sa atong life. Simply put, people, we need altars in our life. Nang inahanglan ka ganaran sa atong ginubuhi. We need a place where we can meet God. Inahanglan ka kapit nga atong mga kalpo ang Diyos. We need a place where God can meet us. Hindi ka kapit ng Diyos, makikitagpo na ito. You need a place where you can meet God. Inahanglan ka ang kapit. May matagpo mo. And you need a place where God can meet you. Inahanglan ka kapit ng Diyos, makisulti mo, makikitagpo mo. It may not be in the church house. Posible na kanina mo sa church. Your altar may be an old chair in your home. May mga tanong posible nga, daan nga bangko sa iyong balay. Your altar may be beside your bed at home. Sa ang mga tanong sa iyo, posible nga, apat o kilid sa iyong higaanan. Your altar may be on the bench in your workroom. O di ba ka sa iyong trabahoanan? It really does not matter where it's at. Sa iyong mga pili kung bisa na asa na butang iyong mga taray. Your altar can be anywhere. Bisa na asa na siya. But wherever your altar is, Pero asa na iyong butang iyong mga taran. you need to make sure you don't neglect your altar. Kinahanap siguro mo, wala din mo na pasante. Wala din mo na ipaniwala. You need to go to your altar every day. Kinahanap yung kwarto sa iyong mga taran. Nakakalaw. Amen. I remember as a young boy being raised. Nunong ko sa diyan, gamay pa ko. The church where my father pastored all my life Ang iglesia din kaya wala yung was a long driveway down to the road. sana drive sa kabiyahe. And I would walk down that long driveway early in the morning on my way to school. Ako nang baktaso niya ng mga kalala sa kayo sa buntag sa napay mo sa eskwelahan. And I could hear the old dear saints of God in my community. Ako madunggan ng mga tigulang ng mga kauban sa church. I could hear them crying out to God from their altars. Madunggan ako ng inahang mga hilang diya sa ilang mga kalala. Some of their altars were behind their house in the woods. Tungkol niya kinahanglan na sa likod sa ilang balay sa kahuyan. Some prayed on their porches. Ako ba nakampo sa ilang mga porch? Some went to church and prayed. Ramban mo ito sa iglesia. But they all prayed. Apan nag-ampo sila. The generation that we're living in right now, Ang kanilang henerasyon na nakanoon ng ibang panahon na we've allowed the world to tear down our personal altars. nagkakumpa ka sa itong personal na mga halaran. We got people that come to church today. Dahil dito sa iglesia, karoon ng adlaw. The only time they talk to God is when they're in the church. Ang bugtong ng panahon na nagkasunod sa Diyos, kaya natasipan. And the only time they can feel God is when they're at the church. Moro may mabati na ito ng panahon, ang Diyos. Because their altars are broken down. Kung kaya atong mga halaran sa atong mga manimalay. But I come and challenge you At today. kami ang ginuwang ng inong ako, inong ng taha. If there's ever been a day, Kung nabay abot niya panahon, today is the day to rebuild your altar. karoon na ang panahon na atong magandang pag-usap ng atong mga halaran. You need to make sure that your altar's not in disrepair. Siguraduhin na ito ng atong mga halaran wala na masagdan. Listen to me, if your altar's been neglected, Paminawan mo ninyo kung ang inyong mga altaran na masagdan. if your altar's old and broken down for lack of use, Kung nagumpa na ninyo kung wala yung gamit, it's time to repair your altar. panahon na para akong pagkayon pagbalik. The Holy Ghost has instructed me today Ang wala niya sa dito na yasugo ka na noon na noong panahon. to tell the Caracas district, Ang sundian ng Caraga District, it's time we rebuild our altar. panahon na
kabuhi. Let me tell you something about altars. Let me tell you something about altars. Sutihan ko na mong bibigyan ng mga butang may tungkol sa altar. Altars were supposed to be used every day. Kinahanglan ni siya gamiton kinahanglan. It was not a once a week thing. Hindi na siya pwedeng gamiton kasarasaw sa semana. It was not a once a month or one time a year thing. Kasarasaw sa kabulan o kasarasaw sa katuig. But altars were intended to be used daily. Kinahanglan na siya gamiton kinahanglan. I ask you a question today. Ako mo pangutanan sa pangutanan ng inalawa. Are you using your altar every day? Nagamit ka ba sa iyong halalan matagal na? The apostle said, I die daily. Ang sa Pablo ngayon, namatay ko kalataw. You need to get on your altar and die daily. Pinanganuhan ko sa iyong halalan mamatay kalataw. Every day that you live, you should pray through to the Holy Ghost. Kinahanglan sa matagalaw na buhay ka. Mag-aambok ka sa halalan ng Espiritu. If you're not praying through the Holy Ghost every day, you need to rebuild your altar. Wala ka nag-aambok sa kalataw sa halalan ng Espiritu. Kinahanglan ko puro rin mo, ayaw rin mo. Pagbalik ang iyong halalan. If you got problems in your family, I say look at your altar. Kung doon may problema sa iyong pamilya, tanawa lang ang iyong halalan. If there's problems in your family, I say look at your altar. Kung may problema sa iyong pamilya, ay sinabasahan ka ng iyong halalan. If your altar is broken down, Kung ang iyong halalan daot, kunog, then hell can infiltrate your family. makasunod ang iyawa sa iyong pamilya. We need some family altars rebuilt this place Hanggang today. ang iyong nato, pandayon pag-usapan nato. Hallelujah. Everything happens at an altar. Ang mga butang na ikamuliha sa halalan. Everything that is important in life of a child of God happens in an altar. Lahat ng mga butang ang butang ni sa ato mga inabuhi isip mga anak sa Diyos, may tabo sa halalan. Your altar is where you meet God. Ang halalan mo ay dapat di magtanto ang Diyos. Your altar is where God deals with your sins. Ang halalan mo na dapat dito sa iluod ka, sa iyong salat. And your altar is where you repent of those sins. Ang halalan mo ay suman mo, tabo mo itong mga salat. It's at your altar your heart responds to God. Ang imong pinagi sa imong halalan ang imong kasing-kasing, magtubag ito sa Diyos. God's blessings and provision are secured at an altar. Ang panalangin ng provision sa Ginoo, sigurado kayo diha sa halalan. God's healing touch is loosed at an altar. Ang pag-ayo sa Diyos, nasa halalan. Everything you need from God is obtained at an altar. Ang tanan mong gikinahanglan bigyan sa Diyos, nasa halalan. You need an answer from God, your answer's at the altar. Ang ginahanglan ng tubag bigyan sa Diyos, nasa halalan ang iyong tubag. You need direction from God, your answer's at the altar. Ang ginahanglan ng pag-iyas bigyan sa Diyos, ang iyong iyas nasa halalan. You need deliverance, your answer's at the altar. Ang ginahanglan ng kagawasan, ang iyong kagawasan nasa halalan. You need freedom from spiritual oppression, it's at the altar. Ang ginahanglan ng freedom from oppression nasa halalan. Your deliverance is found at your altar. Ang iyong kagawasan na nakakapaglagan sa iyong halalan. You have got to rebuild your altar. Ang iyong Diyos yung nabangan ka na iyong maayaw mabalik mapatungkol ng iyong halalan. But nowadays we have a problem. Panatay mga problema karang mga panahon na. The first thing we do Ang unang mutangan ng waton, is we get on the phone. maduta sa telefon. We call our friend. Luwag na ang amigo, I got a problem. ano ba problema? Your friend can't help you. Ang iyong amigo, hindi makatabang nimo. Right. Right. We've torn down the altars. Atong giguba ang mga talan. They're broken and disrepaired. Guba sila o wala na ayo. When I was a child, I heard people pray every day of my life. Sa dahil na may mabatang paggawa na alam mo sa mga tawa, kada adlaw yung magampo. I heard my mother pray. Ako na, doon ka na akong papa, yung magampo. I heard my father pray. Mama na yung papa, magampo, kada adlaw. I heard all the ministers in the church pray. Mga ministro sa iglesia magampo. But it's not so anymore. Pero hindi na nagawin.
How long has it been since your children heard you pray? Kung sa kadugayan, nanadugyan ka sa imong mga anak. Hallelujah. Mama, how long has it since your children seen you drunk in the Holy Ghost? Ano sa man yung nakita niya sa inyong mama, nakita niya yung mga anak na hubog sa mga sa Holy Ghost. Daddy, when's the last time your son seen you laying on the altar? Ano sa man ang natapos sa inyong panahon, nakita niyo mga inyong anak na nangangay, na naasang tangan. Our altars are broken down. Atong mga halalan na nangagupa. We've replaced our altars with all kind of things. Atong gibutang sa altaran ng bisan sa lanang mga butang. We need revival. Kailangan ng pagkakataw. You need revival. You need an altar. You empower your church. You gotta have an altar. Preacher, you want to preach with the anointing. You gotta have an altar. It's at the altar God prepares you for revival. You cannot have revival without a personal altar. Amen. Make it personal. Himuan ng personal. You need an altar in your life today. Nanginahamdan din ka halaran o altaran sa imong ginabuhi karon. But more than we need an altar for our churches, we need an altar in our home. Nanginahamdan man tayo karon sa atong mga simbahan, mas nanginahamdan ka sa atong mga manimanay. You need a personal altar in your life. Hinahanglan ka altaran sa atong mga sa ginabuhi. How bad do we want to move with God? Gusto ko din mablihaw sa Diyos. How bad do we want the anointing of God? Gusto ko ginagawa ng Diyos sa Ginoo. How hungry are we for the presence of God? Kung sa mga ginagawa sa presensya sa Diyos. If you don't hear nothing else I say today, please hear what I'm about to say. Kung wala na kumanong ka na kumanang may pagsulti, paminawan niya ang isulti karon. The anointing of the church Ang biyog sa iglesia, will never be bigger than his altars. dili yun na siya mas dako pa kaysa inyong halaran. And the anointing on your life Kung ang biyog sa imong ginabuhi, will never be bigger than your personal altar. dili yun na siya mas dako pa kaysa imong personal na halaran. If you want to move with God, then you need an altar. Kung gusto niyo mong buhat sa Diyos sa imong ginabuhi, dili maghimo ng halaran. If you want to be used of God, then you need an altar. Gusto niyo mong gamiton ka sa Diyos, pero niya ang umuran mo. Yes. If you want the power of the Holy Ghost to work in your life, Gusto niyo mong ang gahong sa Maraming Espiritu Santo, magapanglihok sa imong ginabuhi. then you need an altar. Naghinahanglan ka ng tungkuron pagbalik ang imong halaran. Let me tell you where the anointing flows from. Sugid ng kamagwasan niyang mo nagayday. The anointing comes from sacrifice. Ang lihok mo nagayday ka sa mga pagsakripisyo. You know, people always say, Mga tao sa ngaran mo sulti. I wish I could preach like that preacher preaches. Punta magawali ko sa binalihan ng tawanan. I wish I could sing the way these singers sung. Makakataon-tanan ko nga sa ilang pinagkahan. You've got to be careful what you say. Mapantay ka sa imong isulti. Because you don't preach with this kind of anointing. Kung tigilin mo, hindi ka magawali sa uwan ng mga lihok. Without there being a sacrifice on an altar. Wala, labaw na kung wala yung mga pagsakripisyo niya sa halaran. Where there's no sacrifice, Lihan mo yung mga pagsakripisyo, there's no anointing. wala lihok. Amen. Hallelujah.
sa ilang giagian. When you watch preachers preach and they preach with the anointing, Makita ni mo sa mag-uwali ang nandun dihog. their anointing is a product of a sacrifice. Ang dihog produkto sa mga pagsakripisyo. You don't know the pain they went through to get Wala that. ka kabalo sa kasakit nilang giagian. You don't know the agony they went through to get that Sa anointing. kapaitan nilang giagian, makuha nila ng mga dihog. And you can't expect that kind of anointing just to come to you. Hindi ka ba pwede i-expect niya? Huwag mo ka sa imo na manihuga. If you want to preach with this kind of anointing, Kung gusto di mo pinana ang klase na dihog, then you're going to bring a sacrifice to an altar. ang mga sakripisyo ganito sa imo halalan. You're going to lay yourself on the altar. Ihigdan mo kaulahiyo na ng mga halalan. You got to say, God, if you can use anything, you can use me. Kung magagamit ka, magagamit sa awan, magagamit ka nila. I give myself to God. Hallelujah! Yes! The anointing flows from sacrifice. Ang dihog nagbulagay dito sa mga pagsakripisyo. And sacrifice only happens at the altar. Kung ang mga pagsakripisyo, makita mo rin na siya sa halalan. If you don't have a fresh sacrifice on your altar, Kung di ka makadala og pagsakripisyo sa halalan, you're operating without the power and the anointing of God. di mo mamatunan ang dihog sa Diyos. Sacrifice is costly. Ang pagsakripisyo, mahal. Remember this about sacrifice. Binibigyan nyo ni may tungkol sa pagsakripisyo. If it don't mean nothing to you, Kung baliwala ka sa imo, then it won't mean nothing to God. baliwala ko na sa Diyos. But if you'll give unto God until it hurts, Pero kung muhakan ka sa Ginoo, ang mga sakit na, if you'll pour yourself out on the altar, ibubuli mo ang imong kaugalingon niya sa halalan. Amen! Hallelujah! if you'll give yourself to God on the altar, Yung yan ang imong kaugalingon niya sa halalan. if you'll just lay yourself on the altar, God, Ikutan mo imong kaugalingon, wigyan ka niya sa halalan sa Diyos. and you'll say, God, here I am, I belong to you. Wigyan ka na Ginoo niya ako. Imo ko, Lord. God, I'm giving myself to you. Ako bihatan ang akong kaugalingon niya sa Ginoo. Whatever you want me to do, God, that's what I'll do. Bisa ko sa iyo gusto mo magbuhaton ako. Buhaton ako, Ginoo. That's where your anointing will come from. Mao na gikanan ni lupan sa imong dihog. Your anointing comes from your sacrifice on the altar. I love every licensed minister in this house. But when this district board gave you your license, they gave you a right to preach in this district. But they didn't give you any anointing. If you want anointing to go with that license you got in your pocket, then you gotta put yourself You gotta put yourself on the altar. You gotta pray like Jesus prayed. Put myself on the altar. It costs me something to make a sacrifice to God. The reason why altars are so important is because sacrifice is so expensive. Caraga District, the altar requires your very best. Kawaga District, ang altaran nagkakinahanglan sa pinaka-the best na to.
Let me tell you why you cannot neglect your altar. Subiman ko, kung mo nga nung hindi natin kinahanglan, baliwalaon ang atong altaran. Because when you neglect your altar, Kung kayo nga itong baliwalaon ang atong altaran, you give God something less than your best. ihatag mo sa Diyos ang dili pinaka-the-best mo. When you neglect your altars, Kung baliwalaon mo ang imong altaran, you give God the leftovers in your life. mga pilit-salit-salit lang imong ihatag sa Diyos. God does not want your leftovers. Dili gusto sa Diyos, dili kailangan ng Ginoo ng salit na sa iyong panahon. He wants your best. Ang imong pinaka-the-best mo ay ang gusto. The altars will challenge you to put God first. Ang altaran na challenge sa ato ang atong unahon ng Diyos. The altar will compel you to put the house of God first. Ato ang altaran mga isang nagtulak na nato, atong unahon ang mga marais. The altar will compel you to put the kingdom of God first. Unahon ang mga iyarihan sa Diyos. The altar will compel you to put His will for your life Ang first. altaran mo ay nagtulak na nato, atong unahon ang mga tungkol sa Diyos. The altar will make you cry out, take this whole world, but give me Jesus. Ang altaran mo, sila ka rin umayon ka. Inyo na nang di mo kalimutan. Ihatag lang sa nato. Sige na, O Jesus. Hallelujah. That's what altars will do for you. Mga naging pagkita sa altaran mo. The altar will challenge you to seek the kingdom of God first. Huwag kang challenge din sa ato kung mga tao na itong iyarihan sa Diyos. Altaran. Woo! God almost shut the door. Hallelujah. Hallelujah. The altar Altaran. where your sacrifice is laid. Yan yan, dito ni mo gitungtong imong mga sakripisyo. When you leave that altar, there should be a fresh renewing in your mind. Take this whole world, but give me Jesus. Mga na dapat ang nasa sulod sa masing-masing sa mga panahon. Kuha ka na ang tanan, hindi mo maligutan. Dapat lang na ako si Ginoong Jesus. You know why you think about quitting sometimes? Ano, makahuna-huna kang mundang usahay? Because your altar's broken down. Kung ba, mangunin mo na lang. You know why you find discouragement so bad? Ano yung mga panahon mo discourage ka? Because your altar's broken down. Kung ba, mangunin ang atong altaran? Amen. Another part of that song said, no turning back. There's no turning back for me. Wala na yung Talikod. pagtalikod pa. You know why I'm not going to turn back? Ako lang mga anong pinagpupuli mo talikod. Because I love my altar. Ako mamunggihin mo mga altaran. Hallelujah. Hallelujah. I was preaching to Rock this conference the first year after the pandemic. Unang panahon na nagwali ko sa Caraga District Conference. Many of you were there that night that we got the information about my grandson named Rory. Nagkat sa inyo nakadungog sa balita, may tumutang Rory ang iyang apo. And I left Butuan and drove out to Calabayan City. And I had no idea whether my grandbaby was alive or not. Binibiya siya sa ilahang lugar na wala siya kabalo kung buhay ko ba iyang apo. But I preached that night on the miraculous power of God. Pero nagwali siya nito gabi una sa mga milagroso gahong sa Diyos. And God touched my grandbaby that night. Ug ang Diyos nagtandog na nahikap sa akong apo nitong mga gabi una. Since that day to this day, Ika nitong gabi una hangtod karon. we have seen so many miracles in Jesus' name. Grabe na ako manakita ang mga milagro sa ngalan ng Ginoong Hesus. His father has preached services where people were healed. Nagawa niya niyang papa si Channing Maison. Doon ay naging mga tao ng ayaw sa mga I preached services where people were healed. Nagawa ni ko, doon ay mga nang-ayaw sa mga panatiyan. And somebody might say to themselves, Doon na siguro ay pipilang mo ingon. I wish I could lay my hands on somebody that be healed in Jesus' name. Unta, ako yung bata mga kamot niya, maayaw kayo sila sa ngalan ni Jesus. But the reason why my family can see miracles of healing today Ang parang rason
ang pamilya na nakita na ito sa pagkayo na itong mga tao. It's because we got a valuable sacrifice on the altar. Ang rason kung gano'n ay sakripisyo na nakakapatong sa mga. We got a grandson named Rory. Kung naman tuloy ako mga anak Rory, I was laying in Northern Mindanao in the hotel last week. ito ko sa hotel sa Northern Mindanao na itong nangis mana. And some of you follow me on Facebook, so I know you know this. Sa inyo nakasunod sa Facebook, kabalo ko hihingi. But Rory had his first episode since Carolina Mission last week. Adun na po siya, balaki ang ibati na itong nangis mana. Rory's had a brain surgery this past week. Doon na po siya upira sa iyang unang auto. The first thing that my son-in-law said to me was this: Unang giingon ni Janin sa iya, Papa, get the Philippine church to pray again. Maabuhan ako ng mga iglesia sa Pilipinas. I come to tell the Philippine church something. Pero dahil ko ano sa mga anak ko ang iglesia na nasa Pilipinas, I love you with all of my heart. gigubat ako sa timog na kumasing-kasing. But if you want that kind of miracle to keep happening in your country, Pero gusto ninyo makakita mga milagro sa inyong nason. the Holy Ghost has told me to tell you, you got to rebuild some altar. Ang wala ano na sinunod sa ano, ayuhan ang iyan yung mga halaman. There's some altars that's been torn down. At ang mga halaman na nagaluwa. And I've come to challenge you to rebuild the altar. Kung truhan ang tungkol na luwa, ang mga halaman. The altar is where things that hinder our walk with God. Ang halaman, kunay, They're consumed with the fires of sacrifice. muna'y buukot sa mga sakripisyo, pinami kalaya. The obstacles and stumbling blocks that are keeping us from being what God called us to be are broken down and destroyed at the altar. Ang mga atang sa mga pagtawag sa ato sa Diyos, mga guba, mga daog maukot kaya sa altaran. The Bible clearly tells us that when we get to the altar, Ang Biblia nagsulti nga kung ato kahalaran, it's going to get quiet in this building for a few moments of time. doon ay kahilog ng mga buktiling building nga, pinakaminuto niya. And this district board and district presbyter, Kung ang atong district presbyter, I submit myself to you right now under your leadership. ako nasupitan na akong magalingon sa imo ang pagpangulo. But I must preach what God's told me to preach for a few moments. Pero kinahanglan akong isulti, ang gusto sa Ginoo nga akong isulti. Let me tell you why some people are not seeing things from their altar. Anong doon ay mga tao na wala makakita sa mga butang, ikan sa ilang halaran. In Matthew chapter number 5 and verse 21, Mateo Kapitulo 5, versikulo 21. he said, you have heard that it was said by them in the old time, Hingdong na ninyo ang ginalingon sa mga karaan. thou shalt not kill, Dili ka magpatay. and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. O bisan kinsa nga magapatay, magahimayadong sa paghukom. But I want you pastors to hear me right now. Manusun ako mga pastor ninyo kung paminawon tungkol ninyo mga karaan. Verse 22 speaks to everybody in this building. Versikulo 22, nagsulti sa bisan kinsa ninyo building ninyo karaan. But I say unto you that whosoever is angry with his brother, Apan ako magalingon ka ninyo, ang tanan magapanuyo sa iyang ison. without a cause shall be in danger of judgment. Walay hinungdan mahinagong sa paghukom. And whosoever shall say to his brother, Raka, Ang bisan kinsang mangingon sa iyang ison, panggol, shall be in danger of the council. mahiyagong sa Sanhedrin. But whosoever says, shall thou fool, Bisan kinsang mangingon, buhang ka, shall be in danger of hellfire. mahiyagong sa impyerno sa kalayo. Watch verse number 23. Matay ninyo rin ang versikulo. Therefore, if thou bring thy guilt to the altar, Musa, kung magdala ka sa imuhanan, sa harapan, and if you get to the altar, kung imuabot ka sa imuhanan, and you remember niya mahinumdum ka, that you got all against your brother, na
Ang imong isuon na may piyutay na butang mo sa kanimo. He said, you've got to leave your guilt. Kung siya na biyaan mo ang imuhanan, biya sa imuhanan, And you got to go to your brother. bago kasi mo isuon. And you got to tell your brother, I love you. Inumin mo siya na ligong I want you to forgive me. gusto na ka sa iluon. Because it don't matter what you got on this altar. Wala piniusin na sa iyong mga hanalan. If you got all against your brother, Bakay, hindi maayo mga kalambing kita na sa iyong Diyos. you can't have the anointing. Hindi mo maangko na niyo. You got somebody you can't speak to. Na ay mga tao, mga isuon nga. Imo ay mong ilibak. You can't have it. You can't have it. You can't have the anointing Dili mo abot sa imong niyo. and have your heart feelings. Mga itong mga kasingkasan. You can't have your anointing Hindi mo maangko ng niyo. and not like the pastor across town. Narinig ka ganahan sa pastor sa siling nilapit. You can't have your anointing and not like the district board. Hindi mo mapatunan ng niyo. Huwag ka kaangay sa district board. You can't have your anointing and not like me. Sabi ka po, hindi ka maninihugan. Wala rin ka. Ganahin sa pastor. If you want your anointing Gusto ni mo imong niyo. and you got all against your brother, Yanakay, dili maayo ang isang durot sa imong isuon. he said you're going to make it right with your brother. Ganahin niya sa mga butang nga sa iya. And then you come back to the altar. Balik ka sa imong antaran. And I'm going to tell you something about this altar up here. So tiyan na mo hindi mo antaran, hindi mo dapat. We sing a song in the States. Mawit kasi sa kaawit sa Amerika. It says, give me that old time religion. Give me that old time religion. Makes me love everybody. All time religion. Makes me love everybody. Hindi mo sa imo higong mahuli mo antaran. God, I want revival in my church. Ginoo gusto mo may mahal sa among iglesia. God, I want healing services in my church. Gusto mo mga kaayuhan sa among iglesia. God, I want people to get the Holy Ghost in Gusto my na ko church. tuloy na gano'n ang sigo ng Diyos sa among iglesia. But I don't like my brother. Pero yung ganahan ko sa iso. See, Tanawan niyo. there's something beautiful about the United Pentecostal Church. Kung nilindot kayo, may tawag din United Pentecostal Church. There's something beautiful about the church in general. Sa iglesia sa kinutibukan. I don't believe that Butuan can have revival Wala ko na ito ang puntuan, mga revival. without Mississippi, U.S. having revival. Ang Mississippi, hindi makapatulong revival. If I hear that my brothers have a revival, Madunggalan ko nga ang mga isuod na revival. I should get excited Kailangan niya ma-excited ko. because he and I are in the same church. Kung isinawan mo, mga iglesia. So if he's having revival, Kung nasa revival, we're having revival. yun ang revival. If Pastor Hollins having revival, Kung si Masuhan na may revival, then you're having revival. may revival. If Pastor Rick's having revival, Pastor Rick may revival. then Pastor Bernie's having Si revival. Pastor Bernie mo na may revival. And let me tell you how to get rid of feelings. Sabihan na mo sa pagtagtag na mga pagbati. I'm going to tell you what I would do. Muna ang mga kuhan-kuhanon. If I had somebody I couldn't speak to, Doon ako hindi lang ang mga istorya. I'd put myself on the altar. And I wouldn't get off the altar Doon ako malimpak.
until I was consumed with the power of God. Kumagkala mo ang mga gayon sa halakan. Pagkakas ka mahutot ang mga gayon sa gahong. And when you get the love of Jesus in your heart, Kung ganyan maangkong na mo ang tungkol ni Ginoong Isus, niya sa iyong kasiglas. it'll make you love everybody. Maghimo ni sa iyong mga mahigugma sa tanan. When you get the altar right, Kung imong karoon na iyong halakan, it'll make you love everybody. maghimo ni sa iyong mahigugma o nimo ang tanan. Amen. Hallelujah. I'm finding in the church worldwide Nakaplagan ako na sa iglesia. that there's an epidemic Doon ay dinimayo ang sakit. of alt, hard feelings Dahil mga dinimayo ang mga pagbati. being held against our brothers and sisters. Nagikuputan na ito. Batok sa kumaigsoong lalaki o babae. It's not just in the Philippines, Hindi lang nasa Pilipinas. it's in America, Minsan sa Amerika it's in o Australia, sa Australia o it's in Japan, nasa Japan o kaya po. it's everywhere. Minsan nasa. Amen. But what does God say about this? Sa may sulpi sa Diyos na yun. Matthew chapter number 6 and verse number 10, Your kingdom come. the Lord's Prayer. Pag-ampot sa Diyos. Thy kingdom come, Umandi ang imong iharian. thy will be done, Pagkabuhaton ang imong kabubuton. in earth as it is in heaven. Hindi sa yuta, mayroon sa langit. Give us this day our daily bread, Ihatag mo ka namo karon ang ginapay namo sa mga and tao. forgive us our debts Kung pasayloon mo kami sa among mga utang, as we forgive our debtors. sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang. Lead us not into temptation, Dili mo kami pagdadon sa panunay. but deliver us from evil. Kung dili liwason mo kami sa nautan, For thine is the kingdom, kay imo ang ingalian, and the power, ang dahon, and the glory, ang himaya, forever. sa mga kagulingan ni Amen. Amen. But it didn't stop there. Pero wala kang ngayon lang na. Verse 14, Versikulo 14. for if you forgive men their trespasses, Kaya kung kamo magpasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, your heavenly Father will also forgive you. pagkapasaylo, usap ka po sa inyong mga sa langit. Can I say this to you today? Hindi pa lang muna isulti sa inyo karon. Sometimes you have to forgive people that don't ask you to forgive you. God. Doon ay mga panahon na pasaylo din mo ang mga tao na wala na nga yung pasaylo. God. Sometimes you just have to forgive Yung mga panahon na kinahanglan na yun ang mga pasaylo. and let the balance work out in the kingdom of God. God. Aron doon ay mga nindot kayo nga pagpaglihok sa gahong sa Diyos sa iyang iriyan. But I'm afraid Pero nahadlo ko, that there are people in the apostolic church today na doon ay mga tao na hindi mong mga iglesia, na hindi mong that's tanda, going to die and go to a devil's hell na mamatay niya mula ko dito sa impyerno. because they won't forgive somebody. Doon kay dili yun sila makapasaylo. Amen. Well, they hurt my feelings. Ilang hindi pasakitan! They talked about me. Nagsulti-sulti sila batang sa ako. They took some saints from my church. Ilang ikuha ang iglesia na awag. Kaya suunan nila sa akong iglesia. They caused some problems in my family. Itahatagan nila ang problema ng akong pamilya. And let me tell you what else they're doing. Ibig na ito magiging kong siya ng istorya. Kasi nagbuhat sa ako. They are at home at night asleep on their pillow. Nasa na sa ilang balay natulog. Sa ilang nagunlan sila ng mga munlan. And they're living rent-free in your mind. Yang ilang una-una, nagdaot ng All you can think about is what they did to you. ang imong una-una. Ang tanan ng mga lilimayo ay nanibuhat. Batok nimo. And you hold all against them. You hold hard feelings against them.
But God said, if you want to be forgiven, then you got to forgive. It's quiet in Neutron right now. When it gets quiet for an evangelist, we know where we need to be. And we're just pushing the jump. I want to have good church at my church. I want to have revival at my church. But God said, oh, Philippines, oh, Philippines, oh, Philippines. I hear the heavens right now saying, oh, Philippines, oh, Philippines, oh, Philippines. Go back to your altar. Hallelujah. Forgive your brother so you can be forgiven. He said in verse number 15, he said, but if you forgive not men their trespasses, Versikulo 15, apan kung dili kamo magapasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, neither will your Father forgive you dili usab kamo magapasaylo sa inyong mamahan of your trespasses. sa inyong mga paglapas. You cannot play God. Dili pwede imong binuangan ng Diyos. You must forgive. Kinahanglan kang upasaylo. Section 5, hear me, you must forgive. Section 5, ang ginawag ko, kinahanglan mo pasaylo ka. Moraga District, hear me, you must forgive. Distrito sa Moraga, ang ginawag ko, pasaylo na gini. I've come to pray somebody don't go to hell over what somebody done to you. Hindi humanili mo pagwani. Ang mga magampungan nun dili maimpirto kung hindi mga pagwani. But today, make up your mind. I'm going to put my sacrifice on the altar. Ang nagdawa, kinahanglan, imong ikalaro mo lang imong una-una, biyano sa imong sakripisyo sa halalan. And God said, if you'll forgive them, I'll forgive you. Kung hindi mo ng Diyos, hindi mo silang pasayloon, pasayloon ka sa ka. So I made up my mind, I'm just going to forgive them. Sa ato ba, kung nakadesisyon ko maako sila silang pasayloon. They don't owe me anything. They don't have to say anything. I'm just going to forgive them. Napasaylo na sila, wala na sila, pero noon sa Whatever God does with them is between them and God. pumusiguan ko sa Diyos, tahanan sa Diyos ang tila. But God's called me to an altar. Ama ng Diyos, nagtawag ka na ako sa halalan. And at this altar, God has said you must forgive them. Hindi na ang kakaliin mo ng Diyos, kinahanglan ng pumasaylo. Hallelujah. And on this altar today, I'm telling somebody, you want to have revival, you got to put yourself on the altar. Pagsulti ko sa usahan, hindi mo na. Kung gusto mong revival, kinahanglan na pasaylo. And you must cry out, I will forgive everybody. Sige, akong pasaylo ng tanan. Would somebody say that right now? I will forgive everybody. Akong nag-isulti, akong pasaylo ng tanan. Amen. Woo. Hallelujah. Atong initok sa mga baba. The altar is where you surrender to God. Altaran mo itong itito mo surrender ngayon sa Diyos. It is where I let go of my death grip on my life and turn it over to God. Munang lugar ang atong buhian ang atong kaugalingon may muhal ko sa Diyos. When I surrender my will to God. At dapat ka atong isurrender ang atong kabuton. When I pray not my will but thy will be done. Ang putang hindi ang atong kabuton ang panangin. True submission to God only can be happen at the altar. Tinuod ka magpaubos dito sa Diyos, may kamong lamang. The altar is where we set ourselves apart for God. Ang altaran niya atong paglahi sa atong kaugalingon para sa Diyos. The altar is where I commit myself to God. Atong i-commit ang atong kaugalingon nato sa Diyos diya sa altaran. The altar is where I become a living sacrifice. Mahimot ang mga buhi hanan diya sa altaran. The altar is where I present my body a living sacrifice. Atong ihanap
Kung doon na may problema sa ibang lawas mo na karang lawas sa Diyos. I challenge you in the Holy Ghost to submit yourself to God on the altar. Kayagin ko ikaw sa walaan ng Espiritu. Isubmit ka ng imong kaugalingon niya sa laran. The altar's where we deal with our flesh. Ang halaran mo yatong ihaka ang atong munod. The altar's where the old is crucified with Christ. Ang halaran mo ay ikikinusify ka ginansang takauban sa Diyos. If you're going to die daily as Paul did, Kinahanglan mamatay ka kada adlaw sa mga Pablo. that can only happen at the altar. Mahita mo ulang na sa halaran. The altar's where I enter the presence of God. Mauna ang dapit niya atong sudlo ng dapit sa Diyos. And I say, search me, Lord. Masabtang mayon na susiyan mo Ginoo. It's at the altar I confess my sins to God. Ang mahalaran mga isunuyan kumpisanan. It's at the altar I learn how to deal with sin in my life. Unay dapit niya kung hindi na masala sa kinabuhi. You take it to the altar, my friend. Ganon mo na sa halaran. You confess it to God. Imo na isuginon ito sa Diyos. You put it on the blood of Jesus Christ at the altar. Imo hangyon ang lugo ng Ginoong Hesus niya sa halaran. Proverbs 28:13 said, he that cometh his sin shall not prosper. Siya ang mga tabon sa iyang sala, dili magkamasuagon. But whosoever confesseth and forsaketh them shall have mercy. Kung siya ang mga biya, niini ang mga sulti, niini, pagkakapla ko karoy. It's at the altar I find mercy for my sin. Iya sa halaran, makaplaga ni mo karoy sa imong mga pakiasan. If you try to cover up your sin, you will not prosper. Kung imong kusulayan, magtabon na imong sala, dili ka magmasuagon. But if you confess your sin at an altar, Pero kung tanong ni mo ang imong sala, niya sa halaran. God has promised you mercy. Ang Diyos puno sa karoy. Secret sins, I have mercy. Hallelujah. Mga sikrito ng mga sala, karoy ni Ginoo. Those sins that are covered up that nobody knows about. Ato mga sala nga nagamunan ni wala na karoy sa uban. I put them on the altar to God. He Imo puts na them on the mga blood. sa halaran sa Diyos. When you meet God at an altar, Sa diyang sugat ni mo ang Diyos sa halaran. His holiness and His righteousness will convict you of the sin in your life. Ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkamantarong, magumbingtar sa iyong sala, sa iyong ginabuhi. In the presence of God, Sa presensya sa Diyos, sin becomes a burden. ang sala, mahimong kabugaton. It becomes obvious that you got to deal with it. Mahimong ni siya, laro, halata kayo. At kailangan ni mo ni siya. And you can deal with it while you're kneeling at your altar. Kung may magtulak sa iyong mamuluhod ka niya sa iyong halaran. The holy presence of God overcomes your life. Ang presensya sa Diyos, magatabon ka ni mo. And conviction comes in your life. Kung makumbingtado ka sa iyong It's ginabuhi. at the altar your life is changed Kaya forever. sa halaran ang iyong ginabuhi, mausapang doon sa kanto. The altar will make you walk right. Ang imong halaran, may maghimo sa imong pagkakaon ng tarong. The altar will make you talk right. Magsulti ka ng tarong. The altar makes you dress right. Kung manamig ka ng tarong. If you show me a man or a woman who has a problem with their walking with God, Sulti ako. Ipakita ko ninyo mga tao na may problema sa ilang pagkakaon sa Diyos. they have a problem with their conversation, Doon sila problema sa ilang mga sultihan. they have a problem with their outward dress of holiness, Doon sila problema sa ilang mga salita. I would tell you that person don't have an altar. Sabihin ka naman mga nagawala, wala halaran. Because when you have an altar Kung doon na lang kay halaran, and you get lost in the presence of God, doon tayo mo rin ang presensya sa Diyos. then you're willing to give God everything that you got. Kung nagwiling ka, may hatag ito sa Diyos ang tanan. Thank God for the altar. Salamat sa Diyos sa halaran. It's in the altar Iya sa halaran. where my weakness, Ang akong mga kaluyahon, my insecurities, akong mga inseguridad, my shortcomings, akong mga shortcomings, they're all met by the one who makes me an overcomer in Christ Jesus. tagbuod na lang sa Ginoo ang himong kong magmanaubon sa iyang ngalan. It's in the altar where my needs are met by my provider. Sa akong halaran, ang akong panginahanglan, tagbuod sa akong provider. It's in the altar where my obstacle become encounters with God. It's at an altar where God speaks peace in my life. Kaya sa halaran, ang akong Ginoo, makisulti, kalinaw din sa aking kabuhi. It's at my altar where troubled waters are calmed in my life.
Kaya sa halaran ng ako mga problema, mga wala, kaya sa akong kinabuhi. It's in the altar where my correct steps are ordained by God. Kaya sa halaran ng ako mga lakang, It all happens in the pinihan altar. sa Diyos. Mahitabo ng tanan sa atong halaran. It's in the altar we lift our hands and give thanks to God. Kaya sa halaran ng mga pag-aasa ng inyong gamoto, magpasalamat sa Diyos. It's in the altar we're reminded what He's done for us. Kaya sa halaran, ipinagnuman ka mo sa iya mga buhat. It's in the altar we lift up our voices and begin to give thanksgiving to Him. Atong kaya sa halaran na itong siyagin ng ating mga tiyong at atong masalamatan siya. Thanksgiving happens in the altar. Ang mga pagpasalamat may tamo niya sa halaran. It's in the altar I praise God. Kaya sa halaran niya ikaw magadahin sa Diyos. It's in the altar where I lay my burden down. Kaya sa halaran niya mga sa mukha niya mga putang. It's in the altar I lay my struggles down. Ang mga kalisod ang may putang. It's in the altar I lose myself in the presence of God. Kaya sa halaran ako mawala ang mga nalayon na sa masisi. And all I want to do is worship Him. Kaya mga kumuhatang mo ang It's in pagkain. my altar I begin to cry, holy, Kaya sa holy, halaran, holy, usubok ko sa maghina. holy, holy. Many times we're depleted and empty. Ang mga panahon, We're worn out, physically depressed, nasa atong physical, mga depressed. simply because we've not taken time to go to the altar. Kung kayo wala man na naghatag o higayon, lumudoon na sa atong mga kalaban. We lay our burdens at the feet of Jesus Atong tanaw ng atong mga tulong niya sa tilang. at the altar. Iha sa halaman. And we can take a praise break because He receives our burdens. Yes. Dahil mo mga pagdahin, kung kayo ang gawa ito mga atong mga. Everybody needs a break from time to time. Lahat ng nag-break mo ay song sa matag panahon. Everybody needs relief and a little rest and refreshing. Lahat ng nagpakulay o refreshing. Let me tell you where that rest is at. Sultihan ang umasan ng mga kapahulayan bigan. He said, come unto me, all you that's heavy laden. Ngayon si Jesus doon yung kanan, ikapuyan mo yung mga. Come to the altar and I'll give you rest. Doon yung mga halaman, kung tagaan ka na mo. Somebody needs to rebuild your altar so you can rest. Atong pandayon, mga nagulong na ito. I'm tired of being weary. I'm tired of struggling. Nagalisod ka mga iso. I'm tired of problems all the time. Ako yung mga problema sa tanang panahon. Then you got to rebuild your altar Kinanglan ayun mo. where you can find rest for your soul. I'm coming to a close very quickly. Waktu ko sa pagtapos. I've come to challenge everybody in this building right now. Ihagit na ko ang pag-usangan na karoon din ang mga. I want you to know that your family needs an altar. Ang imong pamilya. Hell is waging war against our families. Ang yawa, ang impyerno na iaway batok sa pamilya. The Pullen family, hell has waged a war against my family in the last 12 months. Ang pamilya sa mga bulid na iaway ang yawa batok sa inyong Things pamilya. have happened in my family in the last 12 months I never thought would happen. Nagay mga butangan na mahitabo sa iyong pamilya sa katapusan sa sa tuig. Because hell has waged war against families of God. Tungkol kayo nakigira ang impyerno sa bulid family. Your enemy would love to destroy your marriage. Ang yawa ang imong kaaway, manikabot sa pagdaot sa iyong pamilya. Your enemy would love to wreak havoc among your children. Daoton kubaw niya ang iyong mga anak. The devil will destroy your home. Kanang ang yawa mo daot sa iyong pamilya. How do you safeguard against that? Usahan mo nimo pagbantay Your family needs an altar. ang imong pamilya na hinahanglan ng halal. Your family needs a place of prayer. Ang imong pamilya na hinahanglan ng dapit sa mga pamilya. Your family needs a place of conviction. Ang imong pamilya na hinahanglan ng dapit na nandun. Your family needs a place of communion. Pakisandurot nito sa Diyos. Your family needs an altar. Ang imong pamilya na hinahanglan ng halal. Mom and dad, you didn't teach your children to pray. Mga papa o mama, tulungan na ito ang mga anak ko sa pag-ampun. Not just by your word, but by your deeds. Dili pinagi sa atong mga sulti, pero pinagi sa atong mga buhat. Your kids need to know that serving God matters more than anything else. Kailangan may baluan sa atong mga anak na ang Diyos
Mom and Daddy, I challenge you to bring your children to the altar. Mga papang mama, ginagita mo na lang yung mga anak sa Bring your family to the altar. bataw yung mamili sa He's given everything good in life. tuloy sila sa mga maayos sa Panginoon. Comes from their Heavenly Father. Nagalingan sa Diyos. Teach them the importance of the altar. Tuloy sila sa importante ang halaman. But we have neglected altars today. Pero sakit man ang naon ano tayo mga ipasagdan ng mga How does an altar fall neglected? ano mang ipasagdan man ang mga How does an altar get where it needs to be repaired? anong maabot mo sa punto ang inahanglan ayon. It only happens by neglect. Nahitabo na siya sa pagpasagan. The only one that can damage your altar is you. Ikaw mo'y buntong makadaot sa iyong And halaman. the only way you can damage your altar is by neglecting your altar. O kung hinugdan ka ng madaot na siya kung tayo mo man siyang pasagdan. The devil, as bad as he would like to, Ang yawa, maot yung kaayudan. he cannot destroy your altar. Pero dili yun niya pwedeng He does not have that ang iyong authority. halaman. Wala siya otoridad niya. You are the only person Ikaw lang yun. that can determine the condition of your altar in your life. Ang barometer mga iso sa iyong mga karan. If your altar's been neglected, Kung pinasagdan ang iyong halaman, there's no one to blame but you. wala nila ay mabasol ikaw. That which is neglected never gets better on its own. Kanang mawala rin naniligtin niya karan, hindi kinamaayon sa iyong galingon. When you neglect something, it begins to deteriorate. Kung imong masagdan ang mga sa kabutan, magkakadugta din And siya. the longer you neglect it, the longer and the worse it gets in deterioration. Magkadugay imo siyang masagdan, magkadugay. Magkasabot siya sa padaw. And it will not change until you make up your mind Hindi na siya mausap, hanggang imong usapon ng imo ang una-una. that you're going to rebuild the altar in your life. Ngayon ang atong kontrol ay iyong nakataran sa Would somebody say, rebuilding my altar? Pwede ba na ngayon ang ayuhon ang atong nakataran? Would everybody say, rebuilding my altar? Pagkatanan natin ang atong ayuhon ang atong halaran. The first step to rebuilding your altar Ang unang hamon sa pag-ayos sa atong halaran, is to recognize that it's broken. atong ang kunon ng gumawa. That's where it gets tricky. We are experts on deceiving ourselves. Ang nagda sa pag-ilag sa atong kaugalingon. The way a man, Solomon says, seems right to man. Lumaingon si Solomon nga nun dalan na sa daw sakto anak sa tao. And if you're not careful, you'll convince yourself there's nothing wrong with your altar. Kung dili ka magbantay mo kumbinsi mo kaugalingon, okay naman ko. You will think, I pray when it really matters. Una-una ka, I pray every now and then. magkampo-ampo ako, magkampo magkaon. I pray when something important is going on. Unahin mo na yung kahit yung mga butang, magkampo ako. God and I have this understanding. Naman yung sinagtalahin sa Diyos. He knows I care about Him, and I know He cares about Kaya me. ba kinuha sa ako sa nagiguma? Kaya ba kung sa Don't fool yourself. ayaw ilara yung Do kaugalingon. not fool yourself. Ayaw ilara yung kaugalingon. When you neglect your Hindi altar, mo masagdan ang iyong halaran. you drift further and further away from God. Nagapalayo ka sa Diyos. When you neglect your altar, Sabi mo pasagdan ang iyong halaran. sin begins to gain hold in your life. Ang sana mo sumul pagkulit sa iyong Ginoo. When you neglect your altar, Hindi mo pasagdan ang iyong halaran. His righteousness gives way to self-righteousness. Ang iyang pagkamatalo, buhanggang igayon, lugar na ito sa pinaugalingon ng pagkamatalo. It's my prayer today Ako muna pag-ampo, nilimutan na. that a convicting Spirit of God will move through this house Ang Espiritu sa Diyos, magkakumbigtar sa ating mga kasikasin. and make us uncomfortable at the condition of our altars. Mahimutan din komportable dahil sa kondisyon sa Lord, mga. don't let us be satisfied with broken down Kaya altars. pagkunti Ginoo, mahimong satisfied sa kung mga halaman. Convict us, O God. Ikumbigtar ang aming kasikasin. Call us back to an altar. Tawagan kami, balik sa among halaman. The altars in Israel were broken down and no one seemed to care. Ang sa altar sa Israel na baliwala na sa uban. Elijah gathered the people to himself. Muna gitawag ni Elias ang mga tawag nito sa ipadawal kanina. He said, let's rebuild the altars. Kanya na siya, hingan niya sila atong
ayaw mo na magkaroon sa Diyos. He did it with 12 stones, just like it's supposed to be done. Iyan panday, gitarong pinagsa, pabutang o 12 ka mga bato. He placed the fire and put it on top of the stone, Gibutangan niya around the altar. Gibutangan niya ang kahoy, mabaw sa mga bato. Kanya nagkalat siya ang mga kanal sa palibot sa kanal. He prepared the bull and placed on top of the wood of the altar. Giandam niya ang baka. Then he done something amazing. Kanya nahimo siya sa kabutang. He told the people, fill 4 barrels with water Hingga niya mga tao punan ng mga baril sa tubig. and pour the 4 barrels of water on the altar. Kanya ibubuo ni sa altaran. He told them to do it the second time, Kanya ginagawa ko tunabon. do it the third time. Sa ikatulungan ngayon, sa ibon namin nila. Now he's poured 12 barrels of water on the altar. Diyos, ikaw mga baril ng tubig, ang ibubuo niya sa iyong halaman. The water soaked the sacrifice. Nisunog ini sa sakripisyo. It soaked the wood. Nisunog sa kahoy. It filled the trenches around with water. Nipunog sa kanal, malibot sa altaran. The altar was absolutely drenched with water. Napuno ang tubig ang mga halaman. The challenge was for God to answer by fire. Ang sa hagit mo ang Diyos, kinanglan mo tubang pinaging kalayo. And Elijah made sure that when the fire fell, Kung si Elias ay sigurado ang mga kalayo mo, everyone would know that only God could have done ang it. tanahan ay ano ang Diyos ng Diyos. Ay manahimo ni. Finally, when it was time for the offering of the evening sacrifice, Sa diyan na mo ang panahon sa pagkagabihin mo sa sakripisyo. the prophet stepped forward and began to pray. Yaman si Elias ang nagampo. He prayed at the altar he had repaired. Nagampo siya sa altaran na iyang iayo. The fire of the Lord fell, Ang kalayo sa Diyos mahulog. consumed the burnt sacrifice, Ang nihulog sa iyang mga sakripisyo sa kahoy. it consumed the stones also, Nihulog sa mga to. the dust also. Sa abong nihulog kini. It licked up the water in the trenches. Ang tubig sa mga kanal. Pastor, if you'll go home and repair your altars today, Hallelujah, mga pastor. Ayaw ng mga ito mga kanal. let me tell you what happens when you rebuild your altar. Sabihan naman sa mga ito mga tupad. Ayaw ng mga You kanal. create a platform in your life for God to prove Himself. Himong ka ang mga plataforma sa iyong kinabuhi ng mga pakita sa Diyos sa iyo. Do you need a miracle today? Gusto mo kang pinagawin mo ka. Rebuild your altar today. Ayaw ang mga kanal. Do you need provision today? Kailangan mo kayo buhay sa Ginoo. Rebuild your altar. Ayaw ang mga kanal. Do you want to see God change some things in your home? Gusto mo kang maluhay ng Ginoo sa iyong balay. Do you want to see God save your children? Gusto mo kang maluwasan sa Diyos. Then rebuild your altar today. Ayaw ang kanal. Do you want to have a Bible? Gusto mo kang limahan. Rebuild your altar today. Ayaw ang kanal. God help us. Hallelujah. As they come to the music right now, let me tell you what's taking place in church today. Sabihan ka mo sa mga nakita mo sa sulod sa iglesia na hindi mo pinaka. We've got everything like it needs to be. Mura ba na We got good music. maayo nga musika, We got kind people. mga butan ng mga tao, We got good preachers. mga maayo ng mga mabawali. And we're just going through the motion of having church. Right. Yang mura lang, ordinaryo lang. And we wonder, Yang matingala ka, why is nobody getting the Holy Ghost? wala may mga nawa to Holy Ghost, Why is nobody being healed? wala may maayo. Because good preaching don't save nobody. Kung kaya maayo pagwali, hindi magaluwas nimo. Right. Good singing don't save nobody. Right. Ang maayong pagkanta, hindi magaluwas nimo. Pastor J. Boy, I looked on with amused today at your usher staff. They're so polished and doing such a good job. Congratulations to Butuan Church for doing a tremendous job today. But that don't save nobody. Right. Thank you, Jesus. You know why you don't feel conviction anymore? Tingala mo ano nangyari yung matiwag ng gano'n. You know why sinners come to our church and leave unchanged? Anong
Mo niya mga sala sa itong iglesia niya. Muna yung mga gihapon. Because we don't live toward the altar. Tungkol kayo mga itong mga naran. Toward the altar. Hallelujah. We don't pray at home. Ito magampo sa itong walay. We don't pray at work. Ito magampo sa itong trabaho. We just come to church and boy, the music starts and it feels good. Matulog ko sa iglesia niya. Support ng music niya. Pagkikilutan naman yung mga tao. The preacher starts preaching and man, it feels good. Ang mag-awali gusto ko magwani yan. Ito kayo maminaw. But there's no change. Luwalay ko sa amin. Right. If my people, Mga akong nagawan. which are called by my name, Naghihingan lang sa aking anak. Amen. will humble themselves, Pagpapos sa ilang kaugalingon. rebuild the altar and pray. Pag-ayos sa ilang alalaan ng malampo. Then, he said, if my people which are called by name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Hold on, right there, stop right there. We're talking about the people of God. Kita na, mga tao sa Diyos. We're talking about Holy Ghost filled people. Mga puno sa Holy Ghost ng mga tao. He said, if my people, Yung sa mga akong nagawan. if my pastors, Ang akong mga pastors. if my singers and musicians and my saints of God Ang akong mga singers, yung mga manlugtong mga will humble themselves magpapos sa ilang kaugalingon. and pray. Ang malampo. Listen what your God said about you. Mga nagiging sa Ginoo, may tuwin mo. Your God said you have wicked ways. Kaya ang Ginoo na kayo dati mga lahat ng mga lahat. What your God is saying right there is you need an altar. Ang iyon sa Ginoo mo na inanginahan ng kagalaran. And if my people which are called by name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, he said then when you rebuild the altar, when you rebuild the altar, he said then will I hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Hallelujah. You need a healing, you gotta rebuild your altar. You want to heal, you gotta rebuild your altar. It's time to rebuild the altar. Panahon na ron, para iyon ako, ang atong mga halaran. If you're in this house today and you be honest with yourself and honest with God, Kung mga pinaglaran ng kasama pamalingon ng sa Diyos, let me tell you what God has told me is going to happen today. sultihan ka mo kasi gusto sa Diyos, hindi ka mo nilinguan daw. There's going to be some people that's going to come to this altar today. Doon yung mga tao ang munungon sa aturanin ng mga tao. I'm going to lead the way as the evangelist today. Ako'y mangulong kasi ko sa evangelist. And I'm going to pray, Father, Magampo ko ang mahal. would you forgive me? Sa iyo ako, Would you cleanse me, God, from unrighteousness? linluin mo sa akong pagkakalimantan. What are you doing, preacher? I'm going to put myself on this altar today. Pwede ba nga ako itong akong mga galingon, hindi mo halaran. And I'm going to say, here I am, God. I need you. Hindi ako karoon ng Ginoo,